Hello, beautiful soul. Hello, beautiful soul. Welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan, Kabayan, Cancer. This reading is for you, January 2025. Taon na ako na kay Cancer. Hindi ko na-explain kasi always naman natin ito ginagawa. Taon na ako na kay Cancer. Ano ang nararamdaman mo kay Cancer? Taon na ako na kay Cancer. Maari ito is vice versa ha. Maaring kapatid mo rin, anak, karelasyon, asawa, magulang. Okay? Kasama sa trabaho. Taon na ako na kay Cancer. Ano ang nararamdaman mo kay Cancer? Oh. Tingnan natin yan ha. Cancer, anong nararamdaman mo sa tao na to? Cancer, anong nararamdaman mo sa tao na to? Energy mo yan, oh. The water and Cancer. Uy. Ano tayo, oh. Bakit Chariot ang nararamdaman mo kay Cancer? Taon na nakakonect kay Cancer. Dalawa talaga. Ang dami mo namang gustong isagot. Ay, the world in the world, oh. Diba? Ibig sabihin, nararamdaman niya sa'yo is talagang let go mo na siya. Nandun na yung distance, no? Nitong relationship na to. Baka explain nyo nga sa akin. Yes. Mag-friend lang ba kayo nito? Ba't ang nakita ko friend kayo? Okay, ang nararamdaman niya sa'yo, you are moving on. Kumbaga, you are moving on. Nandun ka na sa, kumbaga, malayo ka na sa kanya. Nandito na yung situation na you put boundaries sa kanya. Kasi, andun yung, I don't know why, nagkaroon ng isolation or nagkaroon ng frustration dito sa relationship na to, no? Nandun din yung cheating. Or yung iba naman is maaring this is your friend, ganyan. Ay, sabihin ko sa'yo. We have the water and Cancer. And we have the fire in Leo. Yan. Aries, Leo, Sagittarius. And syempre, Leo, Taurus, Virgo, and Aquarius. And we have the water Cancer. Yan. Ibig sabihin, isa sa nagkaroon ng pag-cheat, no? Dito. Nararamdaman niya sa'yo, you are moving on. And you put boundaries. Andun na yung distance nitong relationship na to. Bakit ang nararamdaman mo sa kanya, Cancer, ito? Ano yun? Kulat naman ako. Ang nararamdaman mo sa kanya, meron na siya. Meron na nga siya, oh. Meron siyang iba. Inisip mo, meron siya. Meron siyang iba. Nag-text ba to sa'yo? Parang may message ako nakikita. Ano ba to? Ba't may hair? Ate, ba't may hair? Okay, nararamdaman mo, Cancer, sa tao na to. Or vice versa tayo, ha? Okay, sabihin ko muna. We have the fire in Leo. Yan, Aries, Leo, Sagittarius. Fire and Leo to eh. And Pisces, Cancer, Scorpio, and it's air in Libra. Nararamdaman mo sa kanya, ano naman siya? Parang ano siya, sorry siya ng sorry sa'yo? You always say sorry, and then din nararamdaman mo sa kanya na minsan okay siya, minsan cold siya, ganyan. Then nararamdaman mo sa kanya parang, minsan siguro may time na sarili niya lang iniisip niya, ganyan. Andun yung sitwasyon na nararamdaman mo sa kanya na i-confirm ko to, ha. Sino ka? Oh. Aries, Leo, and Sagittarius. Ibig sabihin, gusto nito na i-chase mo, nararamdaman mo na
Sinusuportahan mo siya? Ito? Na gusto niya lang palagi, intindihin mo siya at suportahan mo siya? Six of Wands. Gusto niya intindihin mo lang siya. Okay. Okay, nararamdaman mo sa kanya na ano? Okay. Nararamdaman mo sa kanya, siya yung tao na ano, parang binubola ka niya, no? Oo. Parang pambobola, they always say sorry, a person who parang sarili niya lang iniisip niya, cold, ganyan, maaring meron na siyang iba, ganun. Yun ang nararamdaman mo sa kanya. Parang stress ka sa kanya, no? Sa nakita ko dito. Parang nagkaroon siguro kayo ng yes. Ganyan. Nagkaroon kasi ng space dito sa relationship na to. O naramdaman niya ganun lang. Parang hando siya sa situation na parang may pinagpipilian or hando yung nagiging flexible lang siya sa'yo dito sa nakita ko dito. Kasi maaring sinusuportahan mo siya, inintindi mo siya, or vice versa. Ganun. Bang relasyon to? Ay, meron ako ano sa balikat. Dali. Kaya pala basa. Tignan natin ang intention niya sa'yo. Wala. Hello, iPad? Bakit ka namamatay? Tao na ako na kay Cancer. Anong intention mo kay Cancer? Tao na ako na kay Cancer. Anong intention mo kay Cancer? Show me. The Tower. Kaloka nung intention niya sa'yo. Tingnan natin. Bakit Tower ang intention mo kay Cancer? Tao na ako na kay Cancer. Bakit Tower ang intention mo sa kanya? We have the Aries, Leo, and Sagittarius. Bakit the Tower ang intention mo sa kanya? Meron nga iba. Ay, na pa ko ito nakikita, oh. Tapos may ano pa. May nag-cheat talaga, no? Uy. Okay. Kaya intention niya sa'yo, wala eh. Ano, abandonment. Kasi meron siyang gusto. Intention niya sa'yo, may iba siyang gusto eh. Ayan, no, 3 of Swords, o, diba? Paghihiwalay, talaga. Gusto lang nito na controlling ka. May asawa na ba to? Parang may karelasyon siya eh. Either may family to or ikaw or vice versa, no? Parang meron siya ano. Yes, there's a separation. Ayan, no? I want to separate you. Intention niya sa'yo is separation. Parang nagkaroon dito ng biglaan, ano, sa inyong dalawa. Kasi meron siyang, hindi niya kaya ibigay sa'yo yung love. Kasi may iba siyang gusto dito. Nandito rin si 3 of Swords. Kung wala siyang pamilya, meron siyang iba. Kasi nagkakaroon ng cheating dito. No? Kaya pala nahandito to. Kaya pala ito yung nararamdaman mo sa kanya. Na parang binobola ka lang niya, na parang pinapaikot ka niya, ganyan. Sa nakita ko dito. Parang gusto niya lang intindihin mo siya, no? Eh, yung pala, may something. Diba? Or vice versa tayo, Ay, sabihin ko, pala. We have the Aquarius, Gemini, and Libra. Yun nga, fire, diba? Aries, Leo, and Sagittarius. And we have the, ikaw to, Pisces, Cancer, Scorpio. Tingnan natin, anong action? Tao na ako connect kay Cancer. Anong action mo kay Cancer? Tao na ako connect kay Cancer. Anong intention mo kay Cancer?
Pag hindi nag-resonate sa inyo to, ibig sabihin, hindi nyo energy nakuha natin. Yun lang yun. Pinakamadali sa lahat. Sa dami yung ilang billions kayo in the world. Diba? Tandaan nyo, pag hindi nyo alam yung general reading na meaning, i-research nyo. Okay? Marami kasi hindi nakakaintindi ng general reading. No? Tingnan natin. Bakit Knight of Wands ang intention, ang action mo kay Cancer? Medyo hindi maganda intention niya sa'yo. Dito ka nga, hindi kita bakit ito ang intention mo? Ano ibig sabihin? Parang mainitin ulo nito, Cancer. Mas matanda to sa'yo? Or vice versa, para mas matanda sa'yo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Intention niya sa'yo, hindi maganda. Intention niya sa'yo is bumalik eh. Ano siya sa'yo, no? Intention niya sa'yo is to recover itong relationship na to. Pero ang nakikita ko sa kanya, sinungaling siya. Yan. May pagka-liar, unfaithful, no? Andun yung may pagka-bullying type itong tao na to sa nakita ko sa kanya. May pagka-bullying type siya. Tapos, hindi pa siya totoo. Tapos, liar siya actually. Hindi ko alam kung palagi kayo nag-aaway nito kasi nagkakaroon siya ng ano. Parang this person is malapit siya sa ano yun? Parang troublemaker. Siya yung gagawa ng away. Sa kanya mag-uumpisa. Di ba sabi ko sa'yo, parang may pagka-hot temper siya. Ganyan. Tsaka may pagkamatapang. Parang yung, siguro, pag nasukol siya, siya pa yung nagagalit. Ganyan. Yun, ang ano niya sa'yo is to come back. Pero ang nakikita ko sa kanya, kung titingnan mo, nakita mo yan, walang cups. Yan o. Diba? Kasi dito pa lang, wala na yung cups eh. Ibig sabihin, it's more on fashion, more on excitement, more on paglalay, o kaya kung sinusuporta mo siya, baka ganun lang. Yung ano lang siya, ganun eh. Hindi, wala talaga. Wala talaga. Sorry yun lang yung nakikita ko dito. It's more on lying. Kung hindi siya, kung babalik siya sa'yo, challenge lang siya sa'yo. Kasi alam niya, baka maaring alam niya na kung babalik siya sa'yo, alam niya sa sarili niya na tatanggapin mo siya. Ganun. Medyo may pagkaano siya, no? We have yan pa rin, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, and Capricorn. Yan. Pagsisinungaling pa rin. Ano ba to? Hindi ba to friendly ba to? Parang hindi ko nakita ang pagiging friendly person. Hello, iPad? iPad ko pala. Makisama ka ngayon. Ay, Merry Christmas pala sa lahat, Ano siya, may pagka-moody type siya. Yan, may pagka-moody type. Selosa kuno. Pero hindi ko nakakita yung loves eh. Sorry talaga. Ano lang siya, parang siguro minsan nga hot temper siya na parang bigla siya nagagalit, ganyan. O kaya, kasi moody type siya, di ba? Ibig sabihin, ando siya sa sitwasyon na minsan nagsusungit siya, minsan naghahari-harian siya, manipulative, ganyan. May pagka makasarili siya, no? Sa makasariling tao. Tingnan natin, ano pang blind spot ng koneksyong ito? Ikaw ito or siya, ha? Ano bang, gusto ko, alam mo, parang nakita ko, gusto kanya lang control. Confident siya, na ando yung confident na
pag bumalik siya, babalik ka rin. Wow, ah. Tingnan natin. Ano ang blind spot? Ay, devil, oh. O, diba? Sabi ko sa hindi ako nagkakamali, oh. Hindi nagkakamali yan si universe sa mga sign na binibigay sa atin. Devil. Alam mo na ang devil. Alam mo ang devil, ah. Ibig sabihin. Devil daw to. Cancer. O, emperor. Oh, hindi na ako nagkamali. Ingat ka na lang. Ano ang universe? Blind spot ng connection ito. Pero it's up to you. Ikaw ang magdedesisyon ito. Trust more to your intuition, ha? Huwag ka magpa-manipulate sa kanya. Parang friendly ba to? Parang hindi naman siya ganun karaming friendly. O mapili siya sa friendly kasi nakita ko sa kanya siguro, kumbaga pagkakaroon, yung mga napipili niyang friend, siguro ka-energy niya, ganyan. Kumbaga, yung kailangan na maging friend niya is same energy na papaboran siya sa mga ginagawa niya, ganyan. Yung hindi yung hala, o diba, hindi na ako nagkamali. Yun na ang sign. Thank you, universe. Paki-explain niyo po sa akin. Blind spot. Ooh. Okay, ang blind spot ng connection ito, sabihin ko sa iyo, is the Aries, Leo, and Sagittarius, Aquarius, Gemini, and Libra. Okay, ang blind spot, ikaw or siya to ha. Ang blind spot ng connection ito, may tao na nagsisinungaling. May tao na siloso, silosa, abusado. Tao na wala siyang magandang purpose sa relationship. Tao na sinungaling, liar, dishonest, manipulative, pagtataksil, sneaky, and then babaero, lalakero. Tao na may mga problema. Ganyan. Tao na mapagmataas or dominante. Tao na walang ambisyon. Kumbaga, kung this is kumbaga relationship, wala siyang magandang pakay sa relasyon. Diba? Dito pa lang lumabas na siya. Diba? Sabi ko sa iyo. Yung action niya pa lang, alam ko ni. Tsaka yung pa lang, ito tower, yung intention niya pa lang, intention niya pa lang, alam ko na. Kumbaga, wala siyang pakay. Kung sasabihin mo gusto niya ng pakay na pakasalan ka at maging long-term relationship kayo, it's no. It's no. A big no. Yes, diba sabing? A cheater. Yan. Hindi yung talaga siya. Siya yung tao na challenger. Alam niya sa sarili niya na magiget niya yung isang bagay, isang tao, yung isang sitwasyon, ganyan. Alam niya. Kaya niya. Kumbaga, mas more siyang na-challenge, no, sa mga situation. Pag bumalik to sa'yo, alam niya sa sarili niya na makukuha ka niya ulit. Pero kung sasabihin mo wala. May pagka sabihin ko sana may pagka abnormal. Abnormal ba to? May pagka siya. Basta iba yung thinking niya kasi. Kaya siguro nasabi ko may pagka abnormality yung situation, yung itong tao na to. Tingnan natin ang universe, anong magiging outcome? Hello, iPad. Makisama. Di pa natatapos tong ko ba? Anong magiging outcome nitong, anong outcome? Outcome, wala nga outcome. Sabi ng universe, umpisa pa lang wala nang outcome mo. Paki-explain nga sa akin. Kung kayo is mag-asawa nito, wala eh. Kung kayo is magka-asawa, ganun pa din. Kung ano yung sinabi ko yun. Kung kayo nagka-relasyon, or boyfriend, LTR, ganun din. Walang outcome.
Kung magkahiwalay kayo, ganun din. Parang umpisa pa lang, hindi maganda yung relasyon na to. Uy. Ha? Oh my God. Paki-explain nyo po, universe, sa akin. Bakit po? Ay, oo nga, no? Tama ka nga, universe. Tama ka dyan. Ba't ang dami mong fire sign? Fire element, actually. Oh, 3 of Swords again, no? Lumabas na naman. Wala daw kalalabasan to. Walang kahihinatnan. Ayan. May asawa ba to? Or may karelasyon? Parang may iba kasi. Ano ko pa nakita yun? Palagi pang pinakikita sa akin. Ang kalalabasan ng koneksyong ito, wala. Hindi daw kayo fit eh. Unhappy. Yes. Kumbaga, itong relationship na ito is hindi fit sa'yo. No? Kumbaga, din yung, this relationship is not stable. Kahit napahalagahan mo pa naman, kahit pahalagahan mo ito, at magkaroon ulit ng beginning sa inyong dalawa, kung nagkahiwalay man kayo, or kung magkarelasyon kayo, halimbawa, or pag-asawa na kayo, ganyan. Unhappiness, ganyan. This relationship is hindi stable, hindi matatag, nagkakaroon ng mga lack of support, or hindi success itong sitwasyon na to, ganyan. Kumbaga, magkakaroon pa rin ng division sa iba kung mag-asawa kayo. There's a division, or kalalabasan is a separation. Kung you want to stay dito, it's more on unhappiness, depression, heartache, emotional pain, ganyan, disappointment, deep hurt, ganyan. Mga ganon ang mararanasan mo. Tingnan natin, anak. Universe, ano pong, may pupo na naman si Mami. Universe, ano po ang maia-advise mo sa koneksyong ito kay Cancer? Kumbaga, ang sinasabi dito, mas pahalagaan mo yung sarili mo. Ano po ang mas mahalin mo? Alagaan mo yung sarili mo. Ano pong advice nyo sa koneksyong ito, Universe? Universe, ano pong maia-advise nyo? Nyay, patay tayo dyan. 9 of Swords. The Star and the 9 of Swords. Advice na sa'yo. Nakita ko na. We have the Ace of Swords. Diba? 9 and the Ace, the 10. Tapos meron ka pang 8 of Cups. Kitang-kita ko na, diba? I-explain ko sa inyo yan, mga kabay. Ay, 3 of Swords! My God. Yun ang advice niya, oh. Diba, 2 beses na yung lumabas? Maaaring iba sa inyo, nagkahiwalay na kayo. Okay. Ang advice niya sa'yo is to make a new horizon. Kailangan mo i-let go yung anxiety mo. Kailangan mo makarecover dito. Kailangan mo i-fix yung nadurog mong puso. Ganyan. O i-fix yung iyong sarili. Ganyan, no? Ang sinasabi dito. Kailangan mo mag-healing. Ang advice niya sa'yo, you need to heal. You need to move on. Alisin mo yung sama ng loob, conflict, puot, ganyan. Focus to the future. Release the anxiety, recovery. Ibalik mo yung lakas ng loob mo. It's time to revert. Kailangan mo ngayon na magtiwala ngayon sa sarili mo. Magtiwala ka sa Diyos, kay universe, sa mga angels mo, ganyan. And then, start to create again yourself. Sa nakita ko dito. Kumbaga, yung nasirang ikaw, kailangan mo mag-heal, kailangan mo mag-umpisang muli, no? Sa nakita ko ito. Start a new beginning, start a new journey. Yan, sa nakita ko dito. Lumabas ka, bonding with your friend, together with your
co-workers, na trusted person, mga kapatid, family, kung sino man yung pwede dyan. Diba? And then, syempre, andun na rin yung mag-concentrate ka for a new beginning sa mga idea na pumapasok sa isip mo. Kumbaga, pagbabago, buhay. Kailangan kasi sa'yo dito is peaceful. Kailangan ng peaceful na ngayon. Kailangan mo ngayon na mag-start muli or magtiwalang muli sa sarili mo. Energy ni Cancer. Maganda yung advice sa'yo ni Universe. I-separate mo na yung sarili mo dun. Anong advice mo? Ay, ano? Ano ba to? Energy ni Cancer Universe. Bibi! 2025, ito agad. Tingnan natin kung ano yan. Universe, bakit ito ang energy niya? By the January 2025. Please show me. Wow, the Wheel of Fortune. Diba? Ay, God. Look. The Devil. Parang ikaw ang ano nito You are the issue. Ikaw magdi-decide nito. The Wheel of Fortune and the Devil. Ang lumabas O, diba? The 8 of Wands. And the 6. Tama. 4. Emperor. 10. 7. 0. Okay. Ang energy mo by the January, ang nakita ko dito is, andito ka sa sitwasyon mo na, yes, nahandun yung sitwasyon na meron ka mga didesisyonan na isang bagay, no? Magkakaroon ka ng sadness. May magkakaroon ka ng mga isolation, ganyan. Kumbaga, nahandun ka sa sitwasyon na magkakaroon ka ng mga disappointment, no? Sa mga mangyayari sa'yo by the January 2025. Sa nakita ko dito, marami ka makakausap na tao or maaring connection. Andito rin yung maaring mga bagong connection na maaring ito is related to a love, passion, or commitment na kailangan mo mag-ingat. Sinasabi rin dito. Andito rin yung energy mo is something, there's a loneliness. Ako nakikita dito. Loneliness or maybe there is something happening na maaring may umalis. No? Something lost. Ganyan. Na sinasabi rin dito na magkakaroon ng sadness or neglect o pagpapabaya or something ganun. Ako nakikita. May mga tao, hindi ko alam kung opportunity yun or mga tao ako nakikita dito. May matatrap. May matatrap? Makakaramdam ka rin ng pagod. Titignan ko Explain nyo nga sa akin. About what po? May mga sitwasyon na mapanghihinayangan mo ganyan. May mga sitwasyon na iisipin mo every night. Mari makapanaginip ka rin. Yan ang energy mo Kumaga may mga pagpapasyahan ka by the 2025 na isang sitwasyon sa buhay mo. Kumbaga, may mga didesisyonan ka, no? Kumbaga, if you want to move on in a new direction, ganyan. If you want to stay, ganyan. Kung may mga mawala, if you want to stay doon, magstay ka. Kung may mga panghihinayang kang mararamdaman by the 2025 sa nakikita ko dito, na maaring pag-isipan mo yung lungkot. Makakaramdam ka ng lungkot Maaring sa pera, sa trabaho, ganyan. O kaya or being stuck in a situation. Halimbawa, itong relasyon na to, diba? Kumbaga, kung nandun ka sa sitwasyon na maghihintay ka na bumalik siya, ganyan. Then you will stay. Ikaw yung magdi-decide ng direction mo this time. Ikaw yung mag-turn around kung gusto mo. You deciding your cycle by the 2025. Magkakaroon mga pagpapasya to moving forward. Kailangan daw dito hindi mo daw kailangang malungkot
o manghinayang sa mga sitwasyon na pwedeng mawala, maalis, ganyan, matapon, no? Kailangan mo ngayon is ipagpatuloy yung cycle ng buhay. You need ngayon ng clear path, continue sa iyong direction to find your goal, no? Kailangan mo focus sa sarili mo, mag-focus ka sa mahalagang tao na nasa paligid mo, to your work, to your job, to your stability, to the future. Don't be stuck. No, huwag kang magpaakit or huwag kang magpalinglang sa mga tao na hahatakin ka lang nila pababa, ganyan. Umiwas ka dun, sinasabi dito. Itama mo yung mga mali. Trust to your intuition. And yun, kung kinakailangan na maging wiser ka na, kasi need na rin ito need ng wiser and stronger. Kumbaga, i-let go mo yung whatever holding you back sa nakaraan, ganyan, ang sinasabi. Baka may mga travel yung iba dito. By the 6 weeks, 6 days, or by June, something ganyan. Or 6 months. Arigato namaste, God bless.